Hindi na nga mapaharap sa batas, nakatira pa si Zaldico sa 14 na bilyong pisong halagang apartment sa Paris, France. Ayon yan mismo kay Interior Secretary John Vic Remulla at nakatutok si Marisol Abduraman. I'm confident na bago siya matapos yung asylum application niya, makukuha na natin si Saldi. Kasabay ng pagtugis kay Zaldico ang paghahabol din ng oras ng gobyerno para makuha ang kustudiya kay Ko bago pa maaprobahan ang hiling niyang asylum na magiging hadlang sa pagpapauwi sa kanya sa Pilipinas. We're working very hard. Hindi talaga ako tumitigil dyan. Ang pag-asa ay mapanagot si Ko na nakinabang umuno sa mga kickback sa mga flood control projects at nakatira ngayon sa isang 14 na bilyong pisong halaga ng apartment sa Paris, France. He has a house in Champs-Élysées na 10 bedrooms na malapit sa Christian Dior. It's ganito kalaki yung taas yung mga ceiling nun, 10 bedrooms. Probably worth maybe $200 million, euros, yung isang bahay na ganun. So, doon siya ngayon nag-stay. Doon siya ngayon. We cannot get him in any way we can. Red notice ang pag-asa. Sabi ni Remulla, patuloy nilang tinatrack si Zaldico at inaalam ang kanyang whereabouts habang hinihintay ang red notice. Ayon kay Remulla, September pa nung nakarang taon, nag-apply ng Red Notice Alert ang gobyerno laban kay Ko. Pero kung matatandaan hanggang noong Abril, may mga inihabol pang dokumentong inilakip sa application ng Pilipinas para sa Red Notice Alert. Wala pang tugon ang Interpol hanggang ngayon. Do you think his money also works kaya medyo natatagalan ng red notice? I don't know that. Hamon ngayong may asylum application na si Ko. Dahil ayon sa website ng Interpol, hindi nila pinanghihimasukan ang mga proseso ng asylum ng mga member country. Nasa isang bansa na rin ang desisyon nito kung pagbibigyan o hindi ang hiling ng isang aplikant. Pag-aamin ni Remulla, siya ang nagbigay ng impormasyon sa Pangulo ukol sa pagkakadetain ni Ko sa Czech Republic. He was detained for 36 hours. I was the one who informed the president of this capture. Nagpadala kami ng yung ambassador natin, nearest ambassador to the Czech Republic, pinadala namin kagad to coordinate yung military attaché. Pero huli na raw nang dumating doon ang mga abogado ng gobyerno, kasama si Acting Justice Secretary Frederick Vida. May pending application din ng gobyerno para may sama sa Red Notice Alert ng Interpol ang pugante ring si Atong Ang, na sangkot naman sa missing Sabongero case. Sabi ni Remulla, muntik na rin sana nilang mahuli si Ang sa Cavite noong nakaraang buwan. Yung pagkain ng bebenta nung pagiling naman ang bebenta. Oo, we were this close to getting him. The person earned 1 billion a day for 2 years. 1 billion a day. Kaya imagine mo ang war chest na dala niya para umikot sa Pilipinas. Every 2 days, ikot lang sila ng ikot. May asylum application din si dating presidential spokesman Harry Roque na may kasong human trafficking sa Pilipinas. Ngayong araw inaasahang malalaman kung bibigyan siya ng asylum ng Austria. Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Samantala, ayon po sa abogado ni Ko na si Attorney Rui Rondain, foolish ang mga sinabi ni Remulla. Hindi raw alam ni Rondain kung nasa Paris si Ko.